Job ba sa IT? O promotion ang habol mo? Pero hindi mo alam kung ano yung virtualization? Patay kang bata ka. Yari ka dyan. Pero huwag kang mag-alala. Liligtas kita. Bibigay ako ng top 5 terms sa virtualizations para mas maintindihan mo to. 5 terms lang. Pero ikaw na ang bida. Pero bago yan, let's roll the intro. Are you ready? Yo, ako nga pala si Rolly Rabago at welcome dito sa Boss Notes. Okay, let's start with something basic. Virtual. Pag sinabing virtual sa IT, ibig sabihin hindi physical. Pero nag-exist, nandyan siya at gumagana. Para siyang digital version. For example, virtual meetings. Hindi nyo kailangan mag-personal meeting kasi same lang siya ng nagagawa ng virtual meeting. Same na same. Ganon din sa IT. Yung mga computers kasi, servers, pwede nating i-virtual. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng digital version ng mga computers. Means, digital version siya at they exist. Pero hindi physical o hindi mo naahawakan. Ginagawa to sa IT para ma-achieve yung flexibility, efficiency, scalability ng requirements ng network mo. Now you understand. Let's dive in sa mga top 5 terms sa virtualization para mas lalo mong maintindihan kung ano to. Number 1, hypervisor. Unang-una sa listahan, hypervisor. Ito yung bossing ng mga virtual machines or VMs. It's a software that creates and manage VMs. Kung gusto mong patakbuhin yung 10 virtual computers sa iisang physical na makina na computer, hypervisor ang bahala sa'yo. May dalawang type ang hypervisor na dapat mong tandaan, which is yung type 1 at saka yung type 2. Ngayon, para mas maintindihan mo, imaginein mo, meron kang isang physical na computer. Totally new. Ibig sabihin, bagong assemble, walang nakalagay, walang software o kahit ano paman. Ano una mong ginagawa dyan? Di ba nag-install ka ng OS? Usually nilalagay mo Windows 10. Pero, pag gusto mong gumawa ng virtualization at mag-i-install ka ng hypervisor, type 1 ang kailangan mo. Bakit? Ang type 1 kasi, OS. Nagigets mo? Ibig ko ba sabihin, hindi mo na kailangan ng Windows 10. Diretso. Hypervisor, i-install mo na dun sa bago mong computer. Yun yung type 1. Paano yung type 2? Yung type 2, medyo kabaliktaran. Yung normal na way. For example, meron kang computer na bago. Kailangan mo installan muna yan ng Windows 10. Tapos, tsaka ka mag-i-install ng applications. Tama? In this case, yun yung type 2. Kasi ang type 2 ay isang app. Naiintindihan mo yun? For example, ML. Di ba kailangan mo i-install yun? Word, kailangan mo i-install yun. Google Chrome, kailangan mo i-install yun. Ganon din yung type 2 hypervisor. Merong OS muna, tapos, tsaka yung type 2. Kasi, application siya. Nagigets mo? Hindi pa rin. Explain natin yung type 1 na hypervisor. Again, meron kang bagong computer. Totally brand new. At ang pinag-uusapan natin, kailangan nating installan ng OS. Tama? Sabi ko nga, hindi Windows 10 o kung anumang OS na natural or client OS yung i-install mo. Ang pwede mong i-install yung hypervisor type 1. Diretso na sa makina mo. At isa sa mga higante dyan, yung Microsoft Hyper-V. Gets mo? Isang klase yan ng hypervisor type 1. Ano pa kakompetensya ng Hyper-V? VMware. Pero ang point ko, itong Hyper-V at VMware is type 1 hypervisor. Meaning, nag-a-act siya as a OS. Parang siya yung pamalit mo ng Windows 10. Kasi ang type 1, sabi ko nga sa'yo kanina, hypervisor is an OS yung type 1. Doon naman tayo sa type 2. Tingnan mo meron kang computer. Tapos mag-i-install ka ng OS. Tama? Tapos application. Kasi ang type 2 is an application. So, step by step natin. Una, mag-install ka ng OS. Yun yung Windows 10. Tama? Tapos, mag-i-install ka na ng type 2 hypervisor, which is an app. Kunwari, dalawang app na type 2 yung in-install mo. Yun yung ilalagay mo. Siguro ang tanong mo, ano yung pangalan ng app na yon? Bibigyan kita ng pinakakilala, pero marami yan. Bigyan na lang kita muna ng isa pa.
VirtualBox. Yan yung ginagamit na type 2 na hypervisor. Okay? Isa pa, VMware Workstation. Isa pa yan sa ginagamit. Tapos meron pang tinatawag na VMware Fusion. Pero ang point ko lang, ang pinagkaiba ng type 2 sa type 1, ang type 1 na hypervisor is OS. Ang type 2, application. Kasi, ini-install mo siya sa ibabaw ng isa pang OS, ng client OS, which is yung Windows 10. Next up, virtual machine. Simulan ulit natin sa virtual. Tulad ng pinag-usapan natin last time, virtual, ang ibig sabihin nito ay something na hindi physical. Hindi physical mo nangahawakan or nakikita. Pero nandyan siya, nag-i-exist at gumagana. Para siyang digital version ng isang bagay. Okay? Tapos ang susunod na word is machine. Sa IT kasi may mga iba't ibang terms. Alam mo naman yan, sa iba't ibang industriya may iba't ibang terms yan. Sa abogado, sa doktor, o kahit mga astronaut. May mga terms yan. Sa IT ganun din. Pag pinag-usapan ng machine sa IT, ibig lang sabihin nun is computer. Okay? Virtual machine. So, kung pagsasamahin natin yan, lalabas talaga yung virtual machine na ang ibig sabihin ay computer na hindi physical o computer na digital version. Okay? Katulad nito. Ayan, imaginein mo yung computer sa kanan. Yan yung physical na computer mo. Ibig sabihin, yan yung nasa bahay mo, nasa opisina mo, physical mo nahawakan. Napipindot mo yan, di ba? Ino-off mo, ino-off mo, o pinupunasan mo pag madumi, nahahawakan mo yan. Ngayon, ano yung virtual machine? Tulad ng sabi ko sa'yo, hindi mo physical na nahahawakan. Bakit? Kasi software siya. Tulad ng pinag-usapan natin sa type 1, type 2 ng hypervisor, ganun siya. So, ang mangyayari, sa loob ng physical ng computer mo, gagawa ka ng mga virtual machine using yung mga hypervisor na sinabi ko sa'yo nung unang topic natin, yung number 1. See? Gets mo ba? May physical na computer ka na nakikita, tas sa loob nun, meron kang mga virtual na mga computer o digital version ng mga computer. Ibig sabihin, katulad ng browser, Google Chrome, YouTube, nahawakan mo ba yung YouTube? Nahawakan mo siya? Physical? Di ba hindi? Ganun din to. Ang pinagkaiba lang, imbes na YouTube, imbes na Google yun, ang ginagamit mo is virtual na computer, virtual machine. Okay? So, paano nangyayari yun? Doon pumapasok yung pangatlo natin pag-uusapan. Yung third term, which is yung host at guest. May computer ka, tapos, gumagana dyan yung mga virtual machines. Okay? Yung personal computer mo or yung physical computer mo, ang tawag doon, host. Bakit? Kasi yun yung nagbibigay o nagpo-provide ng hardware kung baka siya nagbibigay buhay dun sa virtual machines mo. Yung mga virtual machines mo, dun nakatira sa loob ng physical machine, which is yung nahawakan mo. Okay? Kung host ang tawag sa physical machine, ang tawag sa VM is guest. Sila yung mga nakatira, tulad ng sinabi ko. Imaginein mo to parang building sa condo. Diba? Yung condo isang buong building lang yun sa labas. Pero pag pinasok mo sa loob, ang daming kwarto nun. Yung mga kwarto nun, yun yung mga VMs. Kanina pa ako banggit ng mga resources. Pupunta na tayo sa pang-apat na term. Resource allocation. Simulan natin ulit sa physical machine. Pero this time, magiging specific na tayo. Yung CPU na binili mo, sabihin natin 4 cores. Yung memory na binili mo, sabihin natin 16 gig. Yung HDD na binili mo, sabihin natin 500 gig. Kailangan mo ng virtual machine na tumatakbo sa loob ng physical machine mo. Tulad ng pinag-usapan natin, kailangan niya ng resources. So, saan kukuha yan? Dito, sa host. Okay? Diyan siya magbabase. So, kung may 416 at 500 ka lang dyan, meaning, hindi ka pwedeng lumagpas dyan. Actually, hindi mo nga pwedeng ma-reach yung 4 cores, 16 gig, 500. Hindi mo pwedeng i-reach yan kasi mamamatay naman yung physical machine mo. Okay? So, ang ginagawa mo, chinachani mo yan. Dinidistribute mo yan accordingly sa pangangailangan ng virtual machine na gagawin mo. For example, tigwa 1 core lang yung dalawang virtual machine mo, tapos tigwa 4 gig, 500 gig, 50 gig.
na hard disk. So, yan, inallocate mo siya, di ba? Galing physical machine, inallocate mo sa mga virtual machines mo. So, pag nagbukas ka ng physical machine, tapos pinadakbo mo itong mga virtual machines mo, ang matitira na lang sa physical machine mo is ganito. Yung cores magiging 2. Yung 4 cores magiging 2. Yung 16 gig magiging 8 gig. Yung 500 magiging 400. Bakit? Kasi binawas natin siya dun sa pinag-allocation mo ng virtual machine. So in the end, ganito ang magiging itsura niyan. May computer ka, tapos nati-hati yung resources, binigay sa virtual machine, tapos yung iba nag-stay sa physical machine. Yun yung tinatawag na resource allocation. Snapshot. Ito yung time machine ng mga virtual machine mo. Ibig sabihin, saving point. Saving point ng mga files, settings, update, or kahit anong settings pa yan na nasa system mo. Tandaan mo, ang virtualization kasi, isa sa mga pangunahin kung ba't yung ginagawa for testing. For example, meron kang bagong update sa system, meron kang changes na kailangan mong i-push through or i-implement, pero hindi ka sure kung magiging positive yung outcome na pwedeng mag-crash yung buong system or makasira siya. So, kung may snapshot ka, ito yung babalik ka doon sa state ng machine mo na okay pa ang lahat. Lagi mo itong maririnig pag nag-aaral ka ng virtualization. Kapag alam mo na yung limang yan, mas mabilis mong mamamaster ang virtualization. So, kung may natutunan ka sa video na to, please don't forget to hit the like, subscribe button, tsaka yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating tutorials. Okay? And kung may request kong mga topic, comment mo lang sa baba para pag-uusapan natin yan. Yan dito lang muna, boss. Ingat.